Sa mga headlines, fourth leg ng DA Information Caravan 2023 matagumpay na isinagawa. 2-day live fire exercise at community outreach program inilunsad sa Quezon, Bukidnon. Basak Clementoog Candies Farmers Association sumabak sa egg-laying chicken project. At subaybayan ang pagpapaabot ng pasalamat na mag-asawang ulip sa kabutihang ipinamalas ng isang Agila Trooper. Tutok na sa Agila News Network. Magandang araw, Pilipinas! Ako po si Brian Bilotindos. Matagumpay na isinagawa ang 4th league ng Department of Agriculture Information Caravan 2023 kung saan sentro sa programa ang pagbabahagi ng mga kaalaman patungkol sa agribusiness. Si Agila Trooper Leo Zarate sa detalye. To Department of Agriculture Information Caravan. Iba't ibang booths ng Department of Agriculture Central Office ang sumalubong sa mga partisipante na kinabibilangan ng mga magsasaka, miyembro ng mga people's organizations at local government unit representatives sa ginanap na kahuli-hulihang Department of Agriculture Information Caravan 2023 sa loob ng Camp General Manuel Tian Sr. 10ID Headquarters sa Mawab, Davao de Oro noong ika-27 ng Setyembre. Tinuruan sila ng iba't ibang aspeto ng agribusiness, farming techniques, pagkilati sa mga klase-klaseng pananim, maging ang pagpapalaki ng mga alagang hayop. Ipinaliwanag din ng ahensya ang importansya ng pagpaparehistro sa Registry System for Basic Sectors Agriculture o RSBSA at iba pa. Layunin ng DA na hindi lang basta maturuan kundi mabigyang kumpiyansa ang mga magsasaka na umunlad at malabanan lalo na ang mga ginagawang pagmamanipula ng mga komunistang teroristang grupo sa mga magsasaka. Kaya hindi maikukubli ang tuwa ni Fermitiba Francisco sa mga bagong kaalamang babaunin niya pabalik sa kanilang komunidad. Enjoy kaayo kay daghan tag babalaan nga daghan tag makatunan bisag asa-asa nga lugar. So dili ra sa mga kuan kanang mga kakahuyan, mga humay ug sa pa sa isdaan tanan na lang gitudlo na sa climate change na po na siya. So dili gud ta magmahay diri nga naka-attend ta diri kay maayo gud kayo ilang pagdumala. So to begin with, the Information Caravan of the Department of Agriculture is our part in imparting knowledge and important information sa mga farmers kasi gusto natin yung mga farmers natin informed. So ito yung mga dinadala nating serbisyo. We brought in resource speakers from the central office and from the regional office of DA na magtuturo sa kanila at magbibigay sa kanila ng mga detalye kung ano yung mga programa ng DA, specifically on marketing enterprise. Kaisa naman ng Davao de Oro Provincial Government ang mga kasundaluhan ng 10ID sa hangaring mapalakas ang sektor ng agrikultura at maprotektahan ng mga magsasaka at ang mga lupain sa buong probinsya. Kasagaran yun nga nahimong kontra sa gobyerno sa una kaning atong mga mag-uuma. Kay lagi, wa man bati ang gigugmas gobyerno. Walay laing departamento or sektor sa komunidad nga gipangunayan sa atong presidente. Nga siya gyud ang muatiman kung dili ang sektor sa pag-uma. No? So ingana mo kapinangga. Ang DA Information Caravan 2023 ay kasabay na bagong Pilipinas Servisyo per Service Caravan Mindanao League na ginanap sa Moncayo, Davao de Oro kung saan nagkaisa ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan ng serbisyo at produkto na magagamit nila sa kanilang pangkabuhayan. Mula rito sa Mawab, Davao de Oro, Leo Zarate para sa Agila News Network. Nagsagawa ng 2-day live fire exercises ang 2nd Field Artillery Battalion sa Quezon, Bukidnon
para mas mahubog pa ang kaalaman at kakayahan ng kasundaluhan, nagsagawa rin ng community outreach sa lugar. Narito ang report. Matagumpay na isinagawa ang community outreach activity at 8 live fire exercises ng 2nd Field Artillery 1st Round Accuracy Battalion Support Unit ng 10th Infantry Aguila Division sa Purok 3, Barangay Dilapa, Quezon, Bukidnon noong 29 ng Setyembre. Pinangunahan ni Lieutenant Colonel Miner Gutierrez, Battalion Commander ng 2nd Field Artillery Battalion ang ika-8 na live fire exercises kung saan malaking bahagi sa pagpapahusay ng kakayahan sa combat maging sa kandaan ng unit sa labanan. Lalong matagumpay yung ating pagnanais na maging insurgency free ang ating area at para na rin sa pagganda ng kabuhayan ng ating mga kababayan. Inilarawan ni Kagawad Rodelio Espaner Sr. ang Purok 3, Barangay Dilapa, kaya naman hindi nakapagtataka na minsan nang naging NPA hotspot area ang kanilang purok, ang Komunistang Teroristang Grupo o CPP-NPA. Kay sa unang panahon nining Quezon, red flag din So grabe mga rebelde dire. So pasalamat ko nga diin gipaygayon lang kanyon para po nga mapalayo ng atong mga kaigsuonan sa bukid. Kay sila gapangayo walay year. So every month pwede bangayo sila. So pasalamat ko karon nga niabot ning panahon na nga diin ang among lugar medyo peaceful lang yun. Ikanatuwa naman ng mga residente ng Barangay Dilapa at Barangay Santa Cruz ang isinagawang community outreach activity ng TUFAB katuwang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno noong 28 ng Setyembre. Dako ni kaigtabang sa atong target nga makumpleto gyud nato nga wala na insurgency diri sa atong nasod nga moy nakadagsamok diri sa Quezon. Nakita ang gyud nga sukad na undang ang insurgency, dako na kay diferensya nga improvement pag-ayo sa ekonomikanhong kinabuhi sa katawhan. Ug kana atong padayonon busa atong hangyon ang army nga magpabilin diri gyud sa ato magpakita sa ilang serbisyo sa katawhan. Ang 2 araw na aktibidad ay nagdulot ng pag-asa at kaginhawaan sa mga Ata Manubo tribes sa Barangay Dilapa, Quezon, Bukidnon. Mula dito sa 2nd Field Artillery Battalion, Brian Bilotindos para sa Aguila News Network. Sumabak na sa egg-laying chicken project ang Basak, Limintuog, Candies Farmers Association katuwang ang Department of Agriculture at ng 66IB. Si Aguila Trooper China Almirol sa detalye. Masayang tinanggap ng Basak, Limintuog, Candies Farmers Association ang egg-laying chicken project na nagmula naman sa Special Area for Agricultural Development ng Department of Agriculture, katuwang ang Community Development Team ng 66 Infantry Battalion sa Purok Candies, Barangay Taukanga, Manay, Davao Oriental noong ika-22 ng Setyembre. Nakapaloob sa proyektong ito ang mga seminar sa pag-aalaga ng egg-laying chicken at mga manok na magagamit para sa egg-laying livelihood project ng nasabing organisasyon. Malaki naman ang pasasalamat ng mga miyembro ng nasabing organisasyon. Akong pasalamatan ng mga kasundaluhan nga di nasakayo nga nagapaninyo sa DE Region o DE Municipality of Manay o dako po lang akong pasalamat kay Mayor, kay si Mayor dako ang malantaw yung aning programa. Kay permanente siyang nagtabang sa mga organisasyon, labi na sa pagtransak niya ng materyales. Ang nasabing proyekto ay bunga ng kabilikitaan ng 66 Infantry Battalion, pati na rin sa pagtutulungan ng mga membro ng Basak, Limintuog, Candies Farmers Association at walang sawang suporta ng Department of Agriculture at Local Government Unit ng Manay. Mula dito sa Barangay Dawan, Mati City, Davao Oriental, China Almirol para sa Aguila News Network. Aguila Troopers, pinapaabot ng mag-asawa mula Tagum City ang kanilang pasasalamat kay Private First Class Perdido sa kanyang ginawang kabutihan at kabayanihan. Ano ba ito? Subaybayan natin sa report ni Aguila Trooper Louie Anchay. Madaling araw ng September 28 ay pinagamot at pina-admit nila Lorife Ulip at ng kanyang mister ang kanilang 3 taong gulang na anak sa isang pagamutan sa Tagum City, Davao del Norte dahil sa naranasang ubot sipon. Tanghali ng araw na iyon ay bumalik ang mag-asawa sa pagamutan.
Pero hindi nila inaasahan ang mga sumunod na pangyayari. Naay lalaki na murag ana sa akong bag, hindatog sa akong bag. So akong gili-ili siya. Hoy, akong kuan, sa man nagtas tan-aw ko sa iya ha. Akong wallet. Wala, dagan siya niya murag action man siya dagan. So murag nagduda ko nga murag nadyo siya gikuha sa akong bag. Isang lalaki umano ang humabol sa sospek at matagumpay na nabawi ang pitaka ni Lorife na may lamang 30,000 piso na pambayad sana sa hospital bill. Hindi nila inakalang isang sundalo pala ang nag-alabayani ng mga oras na iyon. Hindi ko maayo kay may concert na nagtabang na kahit, di ba, di pa naman naka-duty, di ba? Ang pakialam mo kay off-duty ka ganun kasi yung iba. Pero si sir, ginamit niya yung sinumpaan niya ba? Yeah. Ang tinutukoy nila ay si Private First Class Junel Perdido. 29 na taong gulang at nakadestino sa Moral and Welfare Recovery Center, 10th Installation Management Battalion ng Aguila Division. Kwento ni PFC Perdido, pinagamot din nila ng kanyang asawa ang kanilang anak na may karamdaman sa parehong pagamutan. Nang lumabas siya sa gusali, ay nadatnan niya ang mag-asawang ulip na humihingi ng tulong. Ako nag-alanganin og dagan kay murag nanginhanglan nagtabang. Mao to ginukranay mi hantod sa nabot mi sa isa ka subdivision. Dito na ko siya na bantayan nga nitago sa balay nya taud-taud na nigawas nga babae kay nisagit na pod na day kawatan. Pagawas niya mao to nagkita na pod nako ginukranay na pod mi. Pag-abot sa kuan medyo daghan ng tao dito na naat nga na siya nya dito na pod nabsa na pod nako. Hindi naman nagtataka si Major Ray V. Canlobo kung madaling nahabol ni PFC Perdido ang sospek dahil pagpapalakas ng katawan ang focus ng kanilang unit. Bilib naman si Major Canlobo hindi lamang sa pisikal na aspeto kundi sa ipinamalas na puso sa pagtulong ng kanyang tropa kahit labas na sa kanyang duty. Paunahing goal niya ay lagi siyang makatuong una, makatulong sa kapwa at makapag-ambag ng sa ating organisasyon sa Philippine Army. Continuous lang ating pagsiservisyo, doing good in service, and even sa outside the community ay pagpatuloy ninyo ang pagtulong sa kapwa, sa pagserbisyo sa bayan, and also let's help one another in achieving the same goal, peace for the people and the country. Lumaban tayo ng patas, walang inagabyadong tao, at mamuhay ng marangal para sa ating sarili at sa pamilya. Bukod sa realidad na nasa uli ang kanilang pera, masaya ang mag-asawang ulip dahil pinatotohanan ni PFC Perdido na nabubuhay pa rin ang kabutihan at kabayanihan. Louie Angchay para sa Aguila News Network. At yan ang mga kaganapang nasagap ng mga Aguila Troopers sa buong linggo. Manatiling nakatutok sa mga aktibidad ng 10ID sa aming social media pages sa Facebook, Instagram, Twitter at YouTube na naka-flash sa inyong screens. Aguila News Network, mga balitang mula sa Pilipino para sa Pilipino. Sa ngalan ni Louie Angchay, magandang araw at maraming salamat.